What's up mga kaigang? Smooth sa gaming, mabilis at affordable. Ganyan yung mga gusto nating combo eh. Posible yan dito sa Nubia Neo 5 5G Gaming Phone. Yung link nito nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube shopping. Mas malaki yung vouchers at discounts pag dyan kayo nag-check out. Box pa ng pang gaming na eh, no? Okay, slide na natin to. Nandito na kagad yung Neo 5 5G. Tag natin dito. Meron ng free case na kasama. Paperwork, manual, SIM card ejector, saka yung Type-C cable niya, at yung 45 watts na charging brick. Okay, tabi mo natin yung iba. Parang cyberpunk yung aesthetic, oh. Futuristic. Ito yung signature design ng Nubia Neo. So dito sa left side niya parang may circuit, hindi to sticker. Naka-engrave yung design nito. Naka-layer siya, no, nasa loob. Nandito rin yung dalawang 50 megapixel na camera niya. Sa baba nito, ito yung flash. Tapos may customizable na mata na umiilaw dito. Pwede nating palitan yung kulay tsaka yung pag-blink niya. Dito sa right side may shoulder triggers na rin, 550 Hz. Touch sampling. Pwede nyong i-map yung controls nyo dito, kaya maganda sa FPS games. Tapos itong red button, power to, no? Tsaka fingerprint scanner. Yun nga lang, naka-IPS LCD lang to para mas maging affordable. Pero naka 120Hz na yung screen nito. Unisoc T9300 octa-core processor, 8GB plus 12GB RAM, 128GB storage, may SD card slot at 6,050 mAh na battery. Kung bidding kayo sa 128GB, expandable naman yung storage nito dahil hybrid yung SIM card slot niya. Pwede nyong lagyan ng micro SD card. So powered by Unisoc tong Nubia Neo 5 5G, isa sa big 3 semiconductor manufacturers kasabayan ng Qualcomm tsaka MediaTek. Itong Unisoc gamit din ng Xiaomi, Vivo, Realme, Transsion tsaka HMD. Yung maganda dito, mayroon na siyang bypass charging para i-power up yung mismong phone nyo instead yung battery para mas ma-prolong nyo pa yung battery health ng phone nyo. Kaya maganda magbabad dito sa gaming dahil dito sa bypass charging. Pagdating sa camera and video, hindi ito yung main strength niya. Pero decent naman yung quality, lalo na pag maganda yung lighting. Expected naman to sa mga gaming phones. Hindi talaga nila focus yung camera and video. More on gaming and performance talaga sila. Speaking of gaming, itetest natin to sa mga games, lalo na mga graphic demanding na games, no? Tingnan natin kung sulit ba yung investment natin dito. Dito tayo ngayon sa Mobile Legends. Tapos ganito yung settings natin. Mostly naka-high yung settings natin eh, no? Mapipil mo na yung gameplay, napaka-smooth, tsaka responsive. Yung hero movements, napaka-fluid. Yung skill animations or effects, napaka-detailed. Wala siyang stuttering pag gumagalaw ka sa map. Pag mayroong mga clash or team fights, kahit multiple skills at effects na nagsasabay-sabay, kayang-kaya pa rin eh, no? Manageable pa rin. Na-maintain pa rin yung playable experience. Wala ngang frame drops. Tsaka yung controls, napaka-responsive pa rin, no? Kahit may clash. Tapos yung controls, na-maintain niya yung pagiging responsive. Kaya mas madali gumalaw tsaka mag-react sa mga clash or team fights. Kaya kung competitive ka or casual player na gusto mo ng smooth na experience sa gaming, pwedeng-pwede sa itong Nubia Neo 5 5G, no? Overall, napaka-optimize itong Mobile Legends sa Unisoc T9300. Kaya kung mostly Mobile Legends yung nilalaro nyo tapos gusto nyo ng high graphics, ng hindi masyadong gumagastos sa mamahaling device, saktong-sakto sa inyo itong Nubia Neo 5 5G. Next naman, itong Honor of Kings. Ganito yung settings niya. So, mas graphic demanding to sa Mobile Legends, no? So, yun nga, no, yung settings natin, mostly high tsaka naka-ultra. Pero detailed pa rin yung visuals, character models, yung environment, tsaka yung skill effects. Kaya napaka-immersive. Yung animations din ng paggalaw ng hero, napaka-responsive tsaka fluid. Consistent pa rin yung pag-render ng effects tsaka yung controls, napaka-responsive pa rin. So parang Mobile Legends din to, pero mas graphic demanding tong Honor of Kings. Pero kita nyo naman yung graphics, kahit naka-high tsaka ultra, smooth pa rin. Kaya overall, kung fan ka ng Mobile Legends tapos gusto mo ng mas mataas na graphics, saktong-sakto tong Honor Kings dito sa Nubia Neo 5 5G. Ngayon naman dito tayo sa COD Mobile. Ganito yung settings natin.
mostly low tsaka medium. Pero kita nyo naman, napaka-smooth pa rin ng gameplay. Yung character movement, napaka-responsive. Yung pag-aim, accurate pa rin. Yung touch controls, nagre-react instantly. Since ito yung pinaka-importante sa mga fast-paced games, lalo na itong COD Mobile. Kahit madaming player sa screen, stable pa rin yung performance. Smooth tsaka enjoyable pa rin. Yun nga, kahit low tsaka medium settings lang, no? Okay pa rin naman. Yung frame rate, napaka-consistent pa rin. Kaya overall, highly playable pa rin tong COD Mobile. Despite na naka-low tsaka medium settings lang siya. Sobrang smooth ng player movement, napaka-responsive ng controls. Yung pag-dribble, passing, shooting, lahat napaka-smooth. Dito nyo naman kahit 5v5, madami mga players sa court. Yung animation niya, no, smooth pa rin, napaka-fluid. Kahit madaming player movements, hindi siya naglalag. Yun nga lang, napansin ko dito yung resolution quality. Hindi siya ganun ka-sharp, no, compare sa mga high-end devices or mga mamahaling phones. Yung player details tsaka court textures, medyo soft yung datingan. Pero overall, hindi naman nakakasagabal sa gameplay experience kasi napaka-smooth tsaka enjoyable pa rin naman. Kahit madaming players sa court, hindi siya nag-i-stutter kaya enjoy tayo maglaro dito sa NBA 2K. Ngayon, punta tayo dito sa Zenless Zone Zero. Ito yung settings natin. Napaka-highly demanding ng game na to sa mga smartphones. Pero kita nyo naman dito, playable pa rin. Napaka-detailed kasi ng mga characters dito. Tapos fast-paced yung combat, heavy sa visual effects. Kaya dahil dyan, mataas yung requirement niya, no? Mabigat talaga to sa mga smartphones. Kaya kita niyo naman dito sa Neo 5 5G, highly playable siya. Although naka-low yung settings niya mostly. Hindi natin tinasan yung settings niya, no? Para mas maging stable. Kaya ganito yung itsura niya. Kaya sa ganitong settings, mas smooth yung gameplay natin, mas stable, tsaka mas consistent yung performance niya. Although may stutter talaga, no? Lalo na pag may mga skill effects. Pero responsive pa rin naman at enjoyable. Kaya kung hindi ka maselan sa visuals, no? Kasi less sharp, yung textures niya simplified, overall detailed na reduced compare sa mga higher settings. Eh, may enjoy mo tong Zenless Zone Zero. Kaya overall, kung gusto mo malaro tong Zenless Zone Zero, pwede siya dito sa Nubia Neo 5 5G sa low settings para maging playable tsaka enjoyable pa rin no? Same din sa Zenless Zone Zero, napaka-graphic demanding nitong Wuthering Waves. Open world kasi to, tsaka napaka-detailed ng environments niya. Kaya yung game na to, nagpapakurot talaga sa mga smartphones. Kaya para maging playable pa rin dito sa Neo 5 5G, yung graphics niya mostly naka-low tsaka medium lang. Since naka-low to medium to, yung resolution niya hindi ganun ka-sharp. Mapapansin niyo yung mga objects, environment, or textures. Napaka-soft ng itsura, hindi siya sharp. Pero yung advantage naman dito, mas smooth yung gameplay niya. Tsaka mas okay yung overall stability. Surprisingly, kahit napaka-graphic demanding nitong Wuthering Waves, napaka-playable pa rin dito sa Neo 5 5G. Lalo na pag madami yung kalaban or flashy yung skill effects nila, no? Makikita mo talaga yung lag tsaka magpe-frame drop. Well, expected na natin yan dito sa Wuthering Waves kasi napaka-graphic demanding nito. Pero kita nyo naman, enjoy pa rin tayo dito. Stable pa rin yung performance niya. Kaya kung gusto mo makasave ng pera at the same time, maka-enjoy pa rin ng mga ganitong games, pwede sa itong Nubia Neo 5 5G, no? Naka 5G, up to 12GB RAM, expandable storage, 120Hz screen at may 6,050 mAh battery. Mas matagal ang playing time kasi may built-in cooler na to at may bypass charging for only 11K lang. Yung link nito nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube shopping, mas malaking vouchers at discounts pag dyan kayo nag-check out. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Nubia Neo 5 5G? Comment down below!